Binulgar ni Trillanes ang nakakalulang yaman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong, saan ito galing at ito ba ang dahilan kung bakit kayang-kaya ng dating Pangulo na bayaran ng napakamahal ang kanyang defense lawyer ngayon? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Namakyaw ang pamilya Duterte ng mga ari-arian sa Davao City at Metro Manila, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Sa listahang eksklusibong ibinigay ni Senador Antonio Trillanes IV sa GMA News, may 41 ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Trillanes is dakilang askal. Kasi lahat ng mga apelyido na Duterte. Inamin ni Duterte na may bank account sa BPI Julia Vargas branch isang araw matapos na itanggi ang impormasyon. Pero hindi raw ito aabot ng 211 million pesos. Meron ako sa BPI. Hindi ganun kalaki. 1,000 lang. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang Hermes bag na nagkakahalaga ng milyon. Sa edad na 20, hawak na ni Kitty Duterte ang iconic na Hermes Birkin, simbolo ng kayamanan. Pero teka, ito lang ba ang kwento o may mas malalim pa? Matatandaan na ang lawyer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinasabing nasa 30,000 to 40,000 euros daw ang ibinabayad nito buwan-buwan o rumigit kumulang 2.5 million piso. Nakakagulat na yaman. Ilang properties nga ba ang pagmamay-ari ng pamilyang Duterte? Ayon sa dating senador Antonio Trillanes IV, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 41 daw na properties ang nakapangalan sa pamilyang Duterte. Iba't ibang lokasyon mula Davao hanggang Maynila. Pero bakit tila tahimik si Duterte sa usaping ito? 2.4 bilyong piso saan galing? Hindi lang properties ang usapin, Trillanes mismo ang naglantad. May 2.4 bilyong piso daw na dumaan sa mga bank accounts ni Duterte. Pero paano ito nangyari? Sinubukan ng kampo ni Duterte na magpaliwanag, kesyo regalo daw ng mayayamang kaibigan. Pero teka, bribe ba ito? O simpleng regalo lang? Ayon sa anti-graft law, hindi basta-basta pwedeng tumanggap ng milyones ng isang public official. 211 milyon na hindi deklarado 2014 pa lang. Ayon din kay Trillanes ay hindi nadeklara ni Duterte sa kanyang salin ang 211 milyon na di umano'y nasa joint account nila ng anak na si Sara Duterte. Pero nung una, itinanggi ito ng kampo ni Duterte. Kalaunan, inamin din nila. Pero bakit parang nagkakandatago sa totoong halaga? Dollars din? Kung akala mo peso lang ang pinag-uusapan, nagkakamali ka. Rojas at Trillanes parehong nagpatunay na may dollar account daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa BPI. Kapag ginigipit, biglang nagbabago ang kwento. Mula sa non-existent na account, naging a little less than 211 million pesos. Pero bakit hirap pumirma ng waiver para buksan ang mga bank accounts? Pamilya din ba mayaman? Kung akala mo sa dating Pangulo lang umiikot ang kwento, nagkakamali ka. Si Shelito Hanelet Avancenia, ang common law wife ni Duterte, may 200 milyong piso din sa kanyang mga bank account. Mga anak, Sara Paulo at Sebastian, tigdaang milyon din ang pumasok sa kanyang mga account sa loob ng maraming taon. Waiver challenge, bakit iwas? Kung wala talagang itinatago, bakit ayaw pumirma ng waiver si Duterte? Grace Poe, Rojas at Robredo noong kapanahunan, ang dating mga tumakbo rin bilang pagkapangulo ay pumirma lahat ng waiver para ipakita ang kanilang transparency.
Pero si Duterte, tahimik. Bakit nga ba parang ang hirap ilabas ang katotohanan? Trillanes, tip of the iceberg. Sabi ni Trillanes, ang 211 milyong piso sa BPI ay tip of the iceberg lang. May iba pang impormasyon na kanilang biniberika. Pero kung ganito kalaki ang nakita ngayon, ano pa kaya ang nasa ilalim? Tanong ng bayan, totoo bang pro-poor? Ipinagmamalaki ng dating Pangulo na siya ay para sa masa. Pero kung ganito kalaki ang nakatago ng yaman, paano ito nipapaliwanag sa sambayanan? Si Marrojas mismo ang nagtanong, Mayor Duterte, kailan ba natin malalaman ang buong katotohanan? At pangalawa, bakit ang hirap umamin kung wala ka namang itinatago? Ang huling tanong, kailan magpapakatotoo? Habang dumarami ang ebidensya, lumilinaw ang larawan. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin ang dating Pangulo. Ano nga ba ang totoo? Pero ito nga ba ang wakas o umpisa pa lamang ng mas malalim pang pagbumbulgar ng katotohanan? Ito ang 1 milyong tanong, saan galing ang kayamanang ito? Ang sagot, hindi pa natin alam. Pero sa dami ng detalye at listahan ng ari-arian, tila may higanteng sikreto na pilit itinatago. Pero hanggang kailan? Bukas kaya ang katotohanan? O mananatili lang itong tago sa kadiliman? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Ang mga tao ay maaaring magtago ng kayamanan, kapangyarihan at lihim sa mundong ito. Ngunit sa harap ng ating Panginoong Diyos, walang maitatago. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Hindi maaaring mapagtakpan ng pera, posisyon o impluensya ang katotohanan sa harap ng ating Panginoong Diyos, kaibigan. Sa kwento ng pagkakabunyag ng nakatagong yaman, naalala natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o pera sa bangko. Sa halip, sinabi ng ating Panginoon Jesus, Mateo 6 verses 19 to 20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang, at dito'y may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ito ang paalala ng ating Panginoon Jesus, kaibigan. Ang yaman sa mundo ay panandalian lamang at madaling mawala. Ngunit ang yaman ay binabahagi sa iba. Ang puso may malasakit sa mahihirap. Ang buong buhay na inuukol sa ating Panginoong Diyos. Iyan ang kayamanang hindi kinakalawang at nananatili magpakailanman. Kaya ano ang tunay na kayamanan? Kaibigan, hindi ano, pero sino ang tunay na kayamanan? Hindi ito nasusukat sa dami ng lupa o bank account, kundi sa kaugnayan natin sa ating Panginoon Jesus. Dahil ang ating Panginoon Jesus, siya ang tunay nating kayamanan. Siya lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kapayapaan na hindi kayang bilhin ng salapi. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami magtuo ng aming puso sa tunay na kayamanan. Ang iyong pag-ibig, kapayapaan at katwiran. At higit sa lahat, ang aming Panginoon Jesus na siya ang aming tunay na kayamanan. Huwag niyo po kaming hayaang maligaw sa yaman ng mundo na naglalayo sa amin sa iyo. Naway laging hanapin namin ang iyong kalooban at ipamuhay ang iyong katotohanan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga leaders at gayon din Panginoon. Gabayan ang mga Duterte, ang aming Pangulo at ang buong sambayan ng Pilipino, gayon din ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Salamat Panginoon Diyos na naway makilala po namin ng higit ang aming tunay na kayamanan, ang aming Panginoon Kristo, at aming isuko ang aming buhay sa Kanya mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.